Dito, 887 million. Paano ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Paid up capital. Tama, paid up capital. Paid up capital. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Mr. Chair, yung 2025 na lang po yan. Bali, nung Oo nga, nag-umpisa po saka nga kami, ang tanong ko sa'yo, saan ka kumuha ng pera? Mr. Chair, meron naman pong income si St. Timothy po. Hindi, pera mo to eh. I mean, iba pa yung pera nung... Kanina, sila mo, bago ka naging CEO ng St. Timothy, naging HR ka, magkano sweldo mo? Mr. Chair, yung sweldo ko po noon, nasa 30 to 40 po. 1,000 a month. Correct. Dito sa nakalap kong SEC, ang amount paid sa record dito, 887 million. Paano ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Paid up capital. Tama, paid up capital. Paid up capital. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Mr. Chair, yung 2025 na lang po yan. Bali, nung Oo nga, nag-umpisa saan po ka nga kami, ang tanong ko sa'yo, saan ka kumuha ng pera? Mr. Chair, meron naman pong income si St. Timothy po. Hindi, pera mo to eh. I mean, iba pa yung pera ng subscription ni Mary Faith Glynn, Jerry Panty. Ikaw ang pinakamalaki, 887 million. Mr. Sino Chair, nagbigay din? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sino nagbigay ng pera sa'yo? nakakahiya man pong aminin, pero meron po akong hiniram na halaga sa tito ko po nung nagsisimula pa lang po ako na nagtayo po. Magkano hiniram mo sa tito mo? Noong una po ay nasa 7.7 million lang po. Oh. O paano umabot ng 887 million? Nung kumikita na po si St. Timothy, wala po akong nilalabas na sarili ko pong kita. Lahat po pinapasok ko din po dun sa corporation Talaga? po. Opo, Mr. Chair. Magkano binabayad mong tax sa gobyerno? Mr. Chair, pwede ko po bang mag-refer dun sa financial Sige, statement babalikan po? kita, tapos nahiyaan ako kay Okay Senator Raffy, okay? Thank you po. Senator Rapi. Thank you, Mr. Chair. Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inamin naman ng mga diskaya ang pinagkukunan nilang kanilang luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Ducati na hindi nagbayad ng tax kaya hinila kasi in-expose ko yon. So my question dito sa mga sa diskaya, mag-provide kayo, are you willing to provide all those documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway nyo sa taong bayan na 28 you said? And also, Mr. Chair, siguro patawag na natin yung Bureau of Customs kasi malay mo, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, lulukuhin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Yes po. Okay. Number two, dito sa BIR. BIR, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview itong mga diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa nyo ba yun para sa Yes, mga Your diskaya? Honor. There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result ng... It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued 20, if I'm not mistaken, late 2024 or early 2025. Kaya nga, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito ang tagal?
we observe some procedures. No, Your I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto nyo lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Initial nyo ng LOA. In matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas ng resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyo kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nagtatawaran pa? Most of this time that we're consume, Your Honor, is gathering of some documents from third-party sources verifying the initial information gathered. No, you Your don't Honor. gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary Yes. for you to prove your point. Yes, Your Honor, that's Which true. you are doing it. Again, babalik ako dun. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga Diskaya, pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyong harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung result ng inyong investigation, sabi ko nga, 2 weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo dahil sa LOA na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit? Nagtatawaran kayo? Nor the status of No, this ang ongoing gusto ko next time, investigation. lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo na agad yung resulta. Huwag nang patagalin pa. Huwag nang mag-antay pa kayo ng something. Now, District Engineer ng DPWH, Assistant District Engineer ng DPWH, Bulacan. The name is Bryce. Etong taon to, meron siyang Ferrari, meron siyang Lamborghini at nakapangalan pa sa wife niya. Okay, alam niyo ba ito? Monitor niyo ito, mga taga-DPWH? His name is Bryce. And he owns a Lamborghini, he owns a Ferrari, and he goes to the casino almost every single night. At meron tayong mga video niyan, pwede tayo humingi ng video niyan sa Soler, sa Okada, at makikita yung pagmumukha niya doon sa VIP room. For the So, hindi niyo information monitor to? For the information of Senator Tulfo, his real name is Bryce Erickson Hernandez. There you go. He is the Assistant District Engineer. Andito ba siya? He is not here. Ito po yung district engineer, Your Honor, No, Mr. ang Chair. tinatanong ni Senator Tulfo, si Bryce. Wala po yata. Okay. So, my next question, wala pa. So, imbestigahan niyo po yon. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government. Kasi I'm sure yung pera yun galing sa korupsyon yon. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo City Mayor Raisa Treña said flood control projects in Iloilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional, which caused flooding worth 560 million. So, naka-recover na ba dito tayo in terms of warranty? DPWH? Yung sa project na yon? Wala po akong idea, Mr. Chair, Your Honor. Well, dapat magkaroon kayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hearing ganito. Dapat inimbestigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na-question ni Mayor Treñas. So, go and investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Paano tayo nakakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba, meron yung tinatawag na performance bond? So, Meron din pong retention money na hindi marirelease kung hindi pa nakompleto yung project. now, kung hindi pa nakumpleto ang project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Meron din po. Magkano na po nasingil doon sa mga liquidated damages and give me a list of those projects na matagal ng delayed o yung iba pa ghost na dapat yan,